lasinggero na si Tuning, isang kwento ng pagkakamali at pagbago. Sa isang tahimik na baryo, nakatira ang isang lalaking nagngangalang Tunying, 33 taong gulang. Mayroon siyang asawa na si Alita at 2 anak. Noon, si Tunying ay kilala bilang isang masipag na magsasaka. Maaga pa lang ay nasa bukid na at huli nang umuwi para lamang matiyak na may pagkain ang kanyang pamilya. Ngunit nagbago ang lahat nang matikman niya ang alak. Sa simula, paminsan-minsan lang, tuwing may okasyon, hanggang sa naging madalas, hanggang sa araw-araw na, hanggang sa hindi na siya makumpleto kung hindi siya nakainom. Hindi naman siya nananakit, ngunit unti-unti nawawala ang kanyang responsibilidad. Araw-araw, sa halip na sa bukid pumunta, siya ay nasa inuman. Ang dating masaganang sakahan ay napuno na ng damo. Ang dating masayang tahanan ay napalitan ng katahimikan at pag-aalala. Tuwing gabi, lasing siyang umuuwi. Tuwing umaga naman, wala na siya sa kanila. Lubos ang pag-aalala ni Alita, hindi lang sa kakulangan ng pera, kundi pati na rin sa kalusugan ng kanyang asawa. Ilang beses na niya itong pinagsabihan, kinausap at pinakiusapan. Ngunit si Tuning ay hindi na nakikinig. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Sa isang madilim na gabi, naglalakad si Tuning patungo sa paborito niyang inuman. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig at hangin lamang ang maririnig. Habang siya'y naglalakad, may narinig siyang mahinang sitsit. Psst! Huminto siya. Napalingon siya sa kaliwa. Wala. Sa kanan, wala rin. Guni-guni lang, bulong niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngunit maya-maya, muli niyang narinig, mas malakas na, "Psst! Tunying!" Napalunok siya. Nanlamig ang kanyang batok. Hindi na siya lumingon. Sa halip ay binilisan niya ang kanyang lakad hanggang sa siya'y halos tumakbo papunta sa inuman. Pagdating doon, agad niyang ikinuwento sa kanyang mga kainuman ang narinig. Ngunit, imbis na seryosohin siya, tinawanan lamang siya ng mga ito. "Baka kulang ka lang sa inom," sabi ng isa. "Dagdagan mo pa," biro ng isa pa. Napilitan na lang si Tuning na makitawa at uminom. Habang tumatagal ang kanilang inuman, may kakaiba silang napansin. Parang nag-iiba ang lasa ng alak. Noong una, mapait lang. Ngunit kalaunan, naging maanghang hanggang sa parang apoy na sumusunog sa kanilang mga dila. "Aray! Ano to?" sigaw ng isa. Sabay-sabay nilang iniluwa ang inumin. Nagtaka silang lahat. Wala naman silang nilagay. Walang nagbago sa bote. Pero ang lasa, kakaiba. Bigla, psst! Isang malakas na sitsit ang umalingaw-ngaw. Hindi nila alam kung saan nanggaling. Tumahimik ang lahat. Kasunod nito ay isang iyak. Mahina sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Parang galing sa ilalim ng lupa. Tulungan niyo ako." Nanintig ang balahibo ng lahat. Nagkatinginan sila, takot na takot. Habang nanginginig, napansin nila ang isang puno malapit sa kanila. May nakaukit dito. Dahan-dahan silang lumapit at doon nila nabasa ang katagang, "Kukunin ang mga manginginom." Napaatras sila. "Mga engkanto to!" sigaw ng isa. "Galit sila sa atin." Walang nag-atubili. Nagtakbuhan silang lahat pauwi. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Kinagabihan, isa-isa silang pinangungot. Si Tunying, na panikinipan niya, may mga aninong humahabol sa kanya.
may mga matang kumikislap sa dilim at paulit-ulit niyang naririnig ang sitsit. Nagising siyang pawis na pawis, hingal na hingal, at takot na takot. Simula noon, nagbago ang lahat. Unti-unti nang iniwasan ni Tunying ang alak. Hindi na siya sumasama sa inuman. Bumalik siya sa bukid, muling nag-araro, muling nagtanim, at muling nagsumikap. Unti-unting bumalik ang sigla ng kanilang tahanan. Unti-unti ring bumalik ang saya ng kanilang pamilya. Ngunit hindi alam ni Tunying na ang lahat ng nangyari ay hindi gawa ng engkanto, kundi gawa ng isang tao. Sa likod ng lahat ay si Alita, kasama ang mga kapitbahay niyang babae na may parehong problema, mga asawang lasinggero. Nagtipon-tipon sila, nagplano, nagkaisa. Sila ang sumipol sa kakahuyan, sila ang gumawa ng mga iyak, sila ang nag-ukit sa puno, at sila rin ang lihim na nagpahid ng sili sa mga baso ng kanilang mga asawa upang magbago ang lasa ng alak. Gabi-gabi, nagtatago sila sa dilim, nagpapanggap, nananakot, at nagdudulot ng hiwaga. Hindi para manakit, kundi para magising ang kanilang mga asawa. At nagtagumpay sila. Isang araw, habang pinagmamasdan ni Alita si Tunying na masayang nag-aararo sa bukid kasama ang kanilang mga anak, napangiti siya. Tahimik, may luha sa mata, ngunit puno ng pag-asa. Dahil minsan, hindi sapat ang salita para magbago ang isang tao. Minsan, kailangan niya munang matakot bago niya muling mahalin at gawin ang kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya.